ay nagbibigay ng buhay. At yung buhay po na ito ay buhay na katiyakan na atin po tiyak na mapananampalatayahan sapagkat yan po ang salita po ng Diyos. Kaya ngayon po umaga ito, salamat sa presensya po ng bawat isa sapagkat ang bawat isa po ay tagumpay. Sabi po natin, ako'y tagumpay. Ako'y tagumpay. Yung mas malakas pa. Ako'y tagumpay. Amen. Sapagkat ang Diyos po natin ay tagumpay, kaya ang mga anak ng Diyos ay tagumpay. Sa ating po pagpapatuloy ng ating mga aralin, ito po kasi isang isang doctrine o katuruan na kailangan po nating maunawaan, kaya ito po ay ating pong idinidigdig sa bawat isa sa atin para atin pong maunawaan mabuti yung ginawa ng Panginoon Kristo sa ating pong mga buhay. Kung matatandaan po ninyo na nagsimula tayo doon sa the Bible explain itself, na kung saan yung salita po ng Diyos ay yung basihan, yung foundation, yung affirmation ng ating pong pananampalataya. Kasi po ang salita po ng Diyos ay diyan lang po tayo, hindi tayo pwedeng lalabas po yan. Kaya nakita po natin yung ating mga pinag-aralan po ng mga nakaraan, ay re-reviewin lang po natin ang konti around the power of God's Word. Yan po yung ating tinatalakay. At ito po ay napakahalaga na natin pong binabalikan na ang salita ng Diyos ay ating foundation. Yan po ang saligan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Yung ating pong pinag-aaralan ay The Bible Explain Itself, Part 4. Pinaliliwanag ng Biblia kung ano ang gusto niyang ipakita ayon sa Kanya patungkol sa ginawa ng Panginoon Kristo sa ating mga buhay. Yan po ang dapat na napakahalaga na maunawaan po natin. Binabalikan po natin yung mga pinag-aralan po natin sapagkat ang sabi po ng mga dalubhasa ay ang ating daw po mga nangarinig kapag lumipas na ang isang oras, 80% na lang ang ating natatandaan. Kapag lumipas po ang isang araw ay 50% na lang ang ating natatandaan. Kapag lumipas po ang isang linggo ay 10% na lang ang ating natatandaan. Kaya minsan nga, nakalimutan pa talaga. Kasi tinanong ng pastor, ano yung ating topic na pinag-aralan mo talaga, ano yung title natin? Still here. Minsan hindi pa natandaan eh, pinag-aralan natin topic na. Minsan nakalimutan pa talaga. Kaya napakahalaga na natin pong inuulit kung ano yung ating napag-aralan. The basic information about the Bible, ito yung ating pinag-aralan po nakaraan, ito yung apat na bagay na ating pong tinalakay. Hindi na po natin ito papaliwanan sapagkat ito yung mahaba pag pinaliwanan po natin. Panoorin nyo na po sa ating YouTube channel, Church of the International Ministry, Ubulong Malaki. The Bible is the Word of God. Tama na ba? The Word of God is Spirit. Pangatlo, the Word of God is all about Christ and His finished work. At pang-apat, the Word of God is a revelation. Ano yung ating idea? I believe the Bible is the Word of God. Ang Bible na ating pinag-aralan, ito po ay salita ng Diyos. At pinag-aralan po natin ng mga pangalawang aral sa ating tinatalakay na series po na ito ay yung ating pangalan ay hindi na mabubura sa aklat ng buhay kapag ito ay nakalista. Ang sinasabihan ko po nito ay yung totoong Kristiyano. Kasi po, mayroong mga sumasama sa mga tupa na hindi naman talaga tupa. Tupa, hindi po. Kambing po. Yan po yun. Kaya, ano po yung ating basihan doon? Yung sinasabi sa Revelation chapter 3, verse 5, I will never blot His name from the book of life. Yung salitang never ay okay. Tama, record po kayo. Okay. Not, yung okay, not, yung may, yung oh, not, yung may, not, kaya not,
statement, pag sinabi naman not na, kaya ito ay sinali talaga sa never, ever. Kaya, more than conqueror, tayo ay super decay or super night. Walang sino man ang makapipigil sa atin sa harapan, sa pag-ibig ng Diyos. So, sino makakalaw sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ito po yung sequence namin pinag-aaralan. About naman doon sa isa namin, kailan ba na isulat yung ating pangalan? Ito po yan. The sequence is for new. Ano po yung for new? For knowledge, predestination, called through the gospel. Tinawag tayo dahil natin mabuting balita, doon tayo sa palataya, dahil doon tayo ay na-justify, declares righteous. Kaya yung matabi mo, righteous na yan. Maaaring nakapagsinungaling, pero huwag mo siyang tingnan doon sa nagawa niyang kasinungalingan o mga bagay na nagawa niyang kasalanan kasi hindi na yun ang tingin sa kanya ng tatay sa langit. Tingin na lang ng tao yun. Hindi man sinadya, hindi man pinamuhay yun. Kundi ito ay talagang nangyari lang. Nakita ng Diyos na mangyayari yun. Pero kahit nakita ng Diyos na mangyayari yun, sinulat pa rin niya yung pangalan sa aklat ng buhay. Ganon kabuti ang Diyos. And glorified as your glory. When did that was written your name in the book of life? When? From the creation of the world, or from the foundation of the world. Wala ka pa na isulat na dahil ganun katalino ang Diyos. Hindi pa tayo pinanganak, alam na niya kung ano ang mangyayari sa atin. Alam na niya nung pinanganak tayo, alam na niya kung tayo ba ay mananampalataya in the end sa Kanya. At nang tayo manampalataya sa Kanya, nakita niya na yun, sinulat na niya before na mangyari yung pananampalataya pala. Kaya ang ating pananampalataya, sabi ng Bible sa Revelation 3:5, Revelation 13, ano po yan? Before the creation of the world. On what basis God was able to write your name in the book of life before the creation of the world? Ano yung basis? For knowledge. Ano po yung his for knowledge? Yung naririnig po ba kayo? For prognosis. Naririnig po kayo sa prognosis? Sa salitang Greek na prognosis, to know in advance. Alam na ng Diyos yung mangyayari doon, wala dito. Kasi Diyos po siya. Hindi natin siya pwedeng itulad sa isipan ng tao, o sa isipan ng Diyos, sa isipan ng tao, at iba ang lakad ng Diyos sa lakad ng tao. Ganon, karunong ang Diyos. Kaya, ano po yung ating pinag-aralan ng nakaraan po na yun? Yung dalawang truth. Two personal truth about God's foreknowledge. God knew you before were you born. Kilala ka na ng Diyos. Bago ka pa ipanganak. God chose you before the world began. At pinili ka na ng Diyos bago pa magsimula ang mundo ito. Kaya, ang tanong ay, can your name be erased from the book of life? Never, ever. Hindi kailanman. Diyan po ba mga kapatid, nagdududa ka pa rin? Kung mawawala kaligtasan mo dyan. Dudo. Ang ginagawa po kasi natin dito mga kapatid ay yung assurance of salvation na mayroon tayo. Yan yung dinitibdi ko sa bawat isa sa atin. Na ang Diyos natin ay hindi sinungaling kapag sinabi na niya, tiyak, yun ang kanyang gagawin. Ano lang yung kailangan natin gawin? Panampalatayaan natin. Huwag tayong magpadikta sa ating feeling. Feeling ko hindi na ako ligtas. Eh bakit naman? Nagkasaan lang kasi ito. Ay naku, kung kaya makapunta niya. Sabi naman. Di ba nananakasal tayo sa feeling natin? Alam niyo po, ang Bible, not by feeling, not by sight. Living by faith, not by sight, not by feeling. Yan yung kung alis sinabi ng Diyos sa kanyang salita, panampalatayaan mo. Huwag mong babaliin yung sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa ginawa niyang assurance sa iyo. Tapos, ano pa po yung matikinan? Yung never, sa Greek, may. Ibig sabihin, never, ever. Yan po yun. Ito yung isang tanong natin. Yung unang kasing tanong,
mapupura ba ang iyong pangalan sa aklat ng buhay? Ano sagot? Pangalawang tanong, kailan ba naisulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay? Before the world began. Ang tanong ngayon ay ito, can you lose your salvation? Ang kaligtasan mo ba ay mawawala? Ang kaligtasan mo ba ay mawawala? Sabi nila, nawawala. Kapag nagkasala, nawawala. Hindi ganito po ang ibig nagkasala ka, nabura ang pangalan. Naisipan mo naman, bumalik na naman sa Panginoon, isinulat na naman. Sa tingin niyo, kung ikaw ang tatanungin, ilang kasalanan ang iyong nagagawa sa araw-araw? Napakarami na. Alam niyo po ba mga kapatid? Sabi ng Panginoon, go in all to the world, preach the good news. Tapos ano ginagawa natin? Pahinga-hinga, papahin-pahinga. At hindi na tayo sumunod. Nagkasala tayo ba yun? Bura ang pangalan. Tapos, Lord, linggo ba yun? Gising ba ako para maisulat ulit? Ganun po kaya ang ating tingin, pinabalain. Ay, nawala na. Absolutely no. Yun yan. Ang sagot, can you lose your salvation? Absolutely no. You cannot. Tingnan niyo ba? Nakilipat. Ayan. Unconditional eternal security in Christ is the flagship of full grace. Yung pong unconditional security natin, ito po yung flagship of full grace. Ano po yung full grace? Purong biyaya ng Diyos. Sino ang naniniwala na inailigtas ka dahil sa purong biyaya ng Diyos? Amen. Kasi ang kaligtasan po natin, nasabi ng Bible, ay biyaya po ng Diyos. Hindi sa ating mga gawa, kaya wala tayong dapat ipagmalaki. Walang dapat ipagmalaki ng sino man. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Ang sabi po ng Panginoon, sa biyaya tayo ay naligtas. Kaya naniniwala po tayo na salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Sino naniniwala po yan? Amen. Ang ating kaligtasan ay nakakapit natin, ibinigay po ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, at sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Ang tao po yan ay sola gratia, sola fide, and solus Christus. Yan po ang ating pinananampalatayahan. Wala tayong ampag sa ating kaligtasan. Ito ay purong gawa lang ng Diyos. Biyaya po ng Diyos. Kaya nga tayo walang pagmamalaki po sa harapan po ng Diyos at sa harapan ng sinong tao. Kasi ang kaligtasan po natin ay biyaya po ng Panginoon. Kaya yung kaligtasan po natin na ito, kapag itinalaman natin na ito ay biyaya po ng Diyos para sa atin, mamahalin natin ang Diyos ng totoo sa ating mga buhay. Paglilingkuran natin ang Diyos ng totoo sa ating mga buhay. Bakit po? Yung ating kaligtasan, biyaya ng Panginoon, ibinibila ng Diyos. Sino ba naman ang hindi maglilingkod sa Diyos na ito, sa impyerno? Saan tayo papunta? Pero binigay niya yung kanyang biyaya para sa atin. Para tayo hindi mapahamak, iniligtas na tayo. Lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, pagbibigay natin, paglalaan mo sa Panginoon, sa serve natin sa Diyos, lahat ng ito po ay biyaya, galing sa biyaya po ng Diyos para sa atin. Kaya tayo ay mapaglilingkod sa Panginoon. Kaya yan po, ang gusto ng Diyos na maunawaan po natin, ay yung ating kaligtasan ay hindi mamawala sa iyo. Dahil ang Diyos hindi bigay bali. Ang Diyos ay seryoso sa bagay na ito. Bakit po? Impyerno ang ulo po nito eh. Kaya ang Diyos seryoso sa kanyang ginawa para sa atin. Bakit po ba ganon? Tingnan po muna natin ang salita ng Diyos. Ano po ba ang sinasabi ng salita ng Diyos kung bakit hindi nawawala ang kaligtasan? John chapter 8, verse 27. Sabi po dyan, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Jesus' sheep
Sino pa tinutukoy? Sheep. Yung tupa, meron po ba tupa? Meron po. Yung tupa, sabi ng Panginoon, yung aking tupa ay nakikinig sa akin. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Yan po yung sinasabi ng Panginoon na tupa niya. Pero, balikan po muna natin, bakit po ba sinabi itong 10:27? Kasi po, sino po ba yung pinagagalingan po niya? Bago po mag-27, meron po ng 25. Jesus answered, I did tell you, but you do not believe. The works I do in my Father's name testify of me. But you do not believe because you are not my sheep. Bakit po ang mga tao o may mga tao na pag pinsinera mo ang salita ng Diyos, hindi naniniwala? Baka kaya ayon sa verse natin binasa ay hindi sila tupa. Ay sabi niya, I did tell you, but you do not believe. The word I do in my Father's name testify about me, but you do not believe because you are not my sheep. Kaya hindi ka nanampalataya kasi hindi ka tupa. May tinutukoy po ang Diyos, ang Panginoon, na tupa. Kasi yung po pananampalataya, kailangan ay marinig o faith cometh by hearing. Kailangan mo nang marinig ng tupa. Pag narinig ng tupa, darating ang pananampalataya. Tingnan niyo po ito. Sabi ng Bible, but you do not believe because you are not my sheep. Kaya po ang salita po ng Diyos, kailangan talaga pinangangaral natin. Sino po ba ang hinahanap? Nawawala? Tupa. Very good po. Si Jesus Christ, Jesus came, sabi lang, to seek and save the lost. Sino po yung lost? Tupa. Ang nawawala po pala ay yung tupa. Kaya tayo nag-evangelize, nag-share ng mabuting balita para kung marinig yung voice ng mabuting pastol, yung mabuting balita, manampalataya yung tupa. Kasi po ang hinahanap ay yung tupa. Tupa na. Hinahanap na lang. Kasi yung tupa po ay naninilaw. Hindi hahanapin kung hindi namin kaya sabi pa yun sa John 10, meron pa akong mga tupa na wala sa kawan na ito. Meron pa akong mga tupa na nagkalat, wala pa sa kawan. Kaya hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa. Ang bilin po ng Panginoon, hanapin ang nawawalang tupa. Kaya ang salita ng Diyos kailangan hindi pwedeng hindi pangaral. Ang salita ng Diyos dapat itinangangaral. Kasi sabi po, for I am not ashamed, sabi po sa Pablo, of the gospel. Hindi ko kinakaya ang mabuting balita, ang gospel. Because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, then to the Gentile. Kaya yung mabuting balita, sabi ng Apostol Pablo, hindi ko siya kinahiya kasi ito yung kapangyarihan ng Diyos ay kaligtas ng mga Hudyo at ng mga hintig kapag sa pamagitan ng kanilang pananampalataya. Ibig sabihin po, para makita mo yung tupa, ipangaral mo yung salita ng Diyos. Dapat yun yung ating ginagawa. Pero tingnan niyo po, sabi po niya, bakit mayroong mga hindi naniwala? Kasi, but you do not believe because you are not my sheep. Tingnan niyo po yung ibang tao na pag sineshare ng mabuting balita. Walang dating-dating sa kanila ang mabuting balita ng Panginoon. Baka hindi yan talaga tupa. But you do not believe, sabi na, because you are not my sheep. Eh hindi, Pastor, siguro ang tanong natin, hindi, Pastor, kasi kaya hindi sila naniniwala, gahon pa sa paliwanag niya. O kaya naman,
Wala kasi nakikitang himala. Kaya hindi naniniwala. Kapag may himala, naniniwala. Ano po? Sino po ang mas gagaling pang magturo at mangaral kay Kristo? Meron pa po bang taong mas gagaling pa kay Jesus na siya nandito sa mundo? Si Jesus na mismo yung nangangaral sa mga tao. Pero sabi ni Jesus sa mga tao, you do not believe because you are not my sheep. Naranasan, nakita po ba ng mga tao dito na tinuturuan niya yung himala niya? Nabuhay ang patay. 4 na araw na sila sa Jerusalem, nabuhay. Yung pinay nakalakad, yung bulan nakakita. At ang dami pang ibang gumaling. Nakita po ba ng mga tao ito noong panahon na yun na tinuturuan po niya? Yung lahat ng himalang ito? Ibig sabihin, wala nang mas gagaling pa sa pagtuturo ng Panginoon sa Kristo sa pagpapaliwanag ng Panginoon sa Kristo patungkol sa kanyang sarili, sa gospel. Dahil ito may kasama pang himala. Eh bakit hindi na nampalataya yung mga tao ito na kanyang tinuturuan? Dahil yung nakita naman ang himala. Ganyan na, makaganda naman ang paliwanag ng Panginoon. Because you are not my sheep. Hindi talaga tumpa. Yan po ito. Which comes first? Ano po ang una? Not believing or not being my sheep. Kaya hindi sila tumpa, hindi kasi naniwala. Or kaya naniwala kasi tumpa. Ano po ang una niya? Not believing or not being my sheep. Not being my sheep. Kasi kailangan maging tupa para maniwala. Hindi yung naniniwala ka para maging tupa ka. Walang tupa na naging kambing. Kapag kambing ka talaga, tupa ka talaga. Maaaring malayo ka, naligaw ka lang, nakihalo ka sa mga kambing-kambing, kaya tuloy, naluluwag ka rin. Gumagawa ka rin ng ginagawa ng kambing kasi nahalo-halo ka rin. Pero ang totoong identity mo ay ikaw ay tupa ng Panginoon. Kaya, ang una, hindi talaga tupa. Tingnan mo ito, isa. Because you do not believe, you are not my sheep. Or, you do not believe because you are not my sheep. Alin, ang tama. Yung pangalawa. Dahil hindi ka naniwala, hindi kita tupa. Ang kailangan bang maniwala para maging tupa? Tupa na, kaya naniniwala. Hindi ka naniwala dahil hindi kita tupa. Kasi ang tupa, ang sabi ng salita ng Diyos 27, kaya baka natin ang Panginoon. Kasi ang tupa, sabi ng Diyos 27, nakikinig ng aking tinig. Kaya sabi, dahil hindi ka naniwala, hindi kita tupa. Hindi ulit naniwala, tupa. Yung iba sabi sa salita ng Diyos, sumasama sa atin, pero later on, nawala. Umalis. Walang problema kung sa Christian church, di napunta, wala po tayo sa kanya, kasi pwede naman, nagaling dito sa ibang church pumunta. Ano, si Sister Ellen Joy, hindi naman dito na-born na ganyan. Pero naghahanap siya ng Christian church. Kasi ganun talaga ang tupa. Naghahanap ng makakainan ng pastor na magpapastor sa kanya. Ganun po talaga. Hindi po ulit napunta ng ibang Christian church ay hindi nasabi ito. Ibig sabihin doon, yung nawala na talaga, yan po yung sinasabi. Kaya sabi, dahil hindi ka naniwala, hindi kita tupa. Hindi ka naniwala dahil hindi kita tupa. Iyon yan dapat. Hindi naniwala kasi hindi naman talaga tupa. Kaya anak maniniwala. Yan mo na. Alam ng tupa at tinig ng kanyang pastor. Amen. May video ko dating pinakita nun hindi ko lang ulit, na yung pastor sa Israel, yung pastor, kapag kasi ay tinatawag niya yung mga tupa niya, alam niya, lalapit yung mga tupa, pero pag ikaw ang tumawa, gayahin mo yung gayahan ng pastor, hindi siya lalapit. Alam niya, ang
Ano po ba ang tinig ng pastor? Ano po ba ang tinig ng ating pastor? Ang mabuting balita. Kaya ang tao kapag sinero si Kristo, ang mabuting balita, ang bilis niyang nananampalataya, nangiiyak pa. Hindi ulit mga kapatid pumunta na ng church, tupa. Kasi hindi naman lahat ng nasa garahe kotse. Ano pa para sa garahe? Ibis taga, panik yun. Hindi lahat na pumunta ng church, tupa talaga. Alam niyo mga kapatid, mayroong mga tupa, wala sa loob ng church. Naniligaw nga eh. Kaya kailangan ka ng Diyos para ito share ng mabuting balita. Para pag nakarinig sila ng mabuting balita, narinig nila yung tinig ng pastol. Magkakaroon sila ng kaligtasan ng Panginoon. Ganun po. Ano correct? Yung you do not believe because you are not my sheep. Kaya hindi talaga naniwala. Kasi hindi naman talaga tupa. Minsan pag pinuntahan mo, nako, versikulo ka pa. Didibatingin ka pa. Huwag ka naman pagdibate kasi mahirap makapagtalo sa taong patay. Kaya hindi tayo nakikipagdibate, hindi na papatunayan sa dibatihan kung sino ang magaling. Kasi ang Diyos lang ang magaling. Hindi mo nagtuturo mo yung katotohanan sa taong patay. Dapat manampalataya talaga siya muna sa Panginoon sa Kristo para maunawaan niya kung ano yung tama. Kasi madaling turuan ang mga tupa ng Panginoon. Ang mga tupa ng Panginoon nakikinig sa Kanya. Sino yung ating pastor? Si Kristo, ang ating mabuting pastor. And, where is the reason? O yung reason, ito yung mga dahilan. It is in believing or not in being. Not in being. Hindi kasi talaga tupa. Because kaya sabi ng Panginoon, inulit natin, because you do not believe, you are not my sheep. You do not believe because you are not my sheep. Tingnan niyo po, yung isang because ay nasa gitna at yung isang because nasa una. Dahil hindi ka na nagpalataya, hindi ka tupa. You do not believe, hindi ka na nagpalataya. Dahil hindi ka tupa. Ang tama ay yung nasa gitna ng because. Unang-una yung being, in the being. Dahil siya hindi naman talaga tupa, kaya siya ay hindi nanampalataya sa Panginoon. So, the reason is in the being, not in the believing. Ang dahilan ay nandoon saan? Sa being, hindi doon sa believing. Pwede po ba na meron tayong nakikita na kunwari ay nananampalataya? Kunwari nananampalataya, sama-sama. Nasa kalagitnaan ng mga tupa. Pero hindi naman talaga nananampalataya. Sumasama lang. Meron po no. Kaya po, napakalaga na makunawahan po natin. The reason is in the being, not in the believing. Hindi nananampalataya para maging tupa. Tupa na, kaya nananampalataya. Nananampalataya po natin, mga kapatid. Kaya nananampalataya kasi tupa na. Hindi nung nananampalataya, naging tupa. Sapagkat ang pagiging tupa ay hindi po nababago. Tupa na po yan. Kaya po kung sinasabi ng Panginoon, ang mga tupa ay hinahanap ng Diyos. Kasi po ang mga tupa, kapag wala pong pastor talaga yan, ay namamatay. Dahil maraming lamok, langaw, nagmagalagan sa ulo niya, ang gagawin niya ay headbanger po siya. Gano'n po yung pader, bububuin niya po yung pader. Hanggang sa yung ulo niya ay mag-crack, pamamatay na siya. Kasi po, yung langaw ay ayaw niya ng may mga gano'n. Kaya ginagawa ng mga pastor, binubusan ng mosquito. Lagi, sana, binubusan
may amoy na ayaw kapitan ng langaw at ng halaw. Ganun yung ginagawa. Ganun po yun. Nalaman ng pastor po yan. Anoint my head with oil. Diba? Sabi po ng awit 23. Ganun po siya. Yun po pa, kapag natagpuan na ng pastor at pinagpunan niya, hindi po nagpawala yun. Kasi ang tupa ay alam ang piling ng kanyang pastor. Hindi sa kagaya ng pangling pagkapilang ko mo, iiyak na, iiyak pala ng tupa. Tama ba? Kasi pasabi ng kanta, black sheep, lalagana. Diba ito mga kapit? Black sheep. Kaya ang iyak ng tupa, yung kami naman, yung tupa, wala po siyang panlaban na kagaya ng buko, pangit. Di pangit po ba ito? Wala eh. Kaya pag naligaw siya, madali siyang maagaw ng mga kalaban kasi wala siyang panlaban. Wala siyang buko, wala siyang pangit. Kaya madali siyang maagaw ng kalaban. Pag nakarinig siya ng anlong ng aso, takbo na siya. Hindi na niya alam kung saan mapupunta. Mahulog na siya sa bangin. Hindi pa niya alam. Ganun yung tupa. Kaya ang tupa, kailangan talaga niya ng pastor. Yung maglilid talaga sa kanya. Yung maglilid sa pastulan. Kasi ang tupa po, kailangan niya talaga ng alaga. Ganyan po siya. Ang tupa po, kapag ka siya inabuwal, mabuwal lang siya, hindi na siya makakabangon. Tingnan niyo po yung tupa. Pag napabayaan ng pastor, puro ng balahibo. Puro siya ng balahibo niya. Kaya nire-razor. Ginugupitan. Inaalagaan. Kung hindi naalagaan, magdabon pa po siya, ala na. Kaya nga yung mga gumagalaw sa ulo niya, mga langaw, hindi niya mabugaw ng kanyang paa. Hindi ka tulad ng pusa, ikaw ng pusa. Kakagaling pa ng taxi, ka parang pusa. Ginagan po ng pusa yan, binubuo niya. Hindi siya nakakabangon, hindi kagaya ng pusa, kung kinabis mo, tayo pa rin. Subukan niyo po sa habis mo sa mataas. Pagbagsak tayo pa rin. Nasubukan ka na yan? Pag hindi siya bumagsak ng patayo, pagbagsak na siya tao. Ganun po ang tupa. Kaya dapat talaga sa mga anak ng Diyos, hinahanap yung mga nawawala. Kung bakit ikaw ay nakakilala sa Panginoon, ang dahilan para hanapin yung mga naniligaw na tupa, maging kasangkapan ka ng Diyos para sila ay hanapin. Pansinin nyo, bakit kung tayo makakilala sa Panginoon, hindi otlamin mo, langit kagad tayo? Hindi pa eh. Narito tayo para magbigay ng tanaw sa mga tao, mga tupa ng Diyos na lalapit sa Kanya. Kaya, you did not believe because you are not my sheep, sabi ko niyan. Therefore, if you are His sheep, God's sheep, you will surely believe. Ang talagang tupa ng Diyos, totoo na nananampalataya sa Kanya. Kaya yung mga tupa, pag tayo nag-evangelism, hindi sa pilitan, hindi manipulasyon, hindi sumala, at hindi rin politika. Kasi ang tupa talagang nalapit sa Diyos kapag napakinggan ang mabuting balita. Kapag nag-evangelism po tayo, hindi sa pilitan, hindi ka sumama. Ayaw man sumapay, sasama yung makakamping yun eh. Hindi po. Hindi sa pilitan. Share mo lang yung mabuting balita sa Kanya, share mo yung kaligtasan sa Kanya. At kung siya po ay talagang tupa ng Panginoon, huwag kang mag-alala, darating din sa Kanya, maghahanap siya ng fellowship sa kapwa niya mga tupa.
Kasi meron mga tupa na wala po dito. Sabi po ng Panginoon, hahanap siya. Kaya hindi po sa pilitan niya. Hindi manipulasyon. Minamanipula, hindi yung ginagamit yung pagiging popular para batahin ng tao. Hindi rin sumula. Kaya yung nasabi na rin ang pagkakan. Hindi rin politika. Ganyan po ang aming pag-share. Kaya sabi ng Panginoon, nagkat po natin yung verse natin kanina, Jesus answered, I did tell you, but you do not believe the words I do in my Father's name testify about me, but you do not believe because you are not my sheep. Ayan, ginanampalataya, hindi ito ba? My sheep. Ano sino po yung my sheep? Believers. Yung mananampalataya, sila ang mga tupa. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Sheep, yun po natin yan. Listen to my voice. Sabi ng John 10:27, my sheep listen to my voice. May tatlo pong binanggit yan. Listen, know them, follow. Yun po natin. Listen, sa salitang Greek na ako. Hindi ikaw, ako. Okay? Ang literal na ibig sabihin po yan ay come to hear or understand. Ibig sabihin, naunawaan ng mga tupa kung kaninong boses ito. Kapag sinesya, halimbawa, yung puro mabuting balita si Kristo, kapag ikinanampalataya sa Panginoon siya, alam mo, mahal ka ng Panginoon siya Kristo, lalagay ka yung buhay para sa iyo. At kung yung pananampalataya, tatanggalin siya ng buong puso, hindi magkakaroon ng kaligtasan. Pag nakinig siya sa mabuting balita, sinare mo na yun. Naunawaan na yun. Ibig sabihin, listen, come to hear. Naunawaan na yun. Maharamang, tuba mo yan. Pangalawa, I know them. Yung una, nakikinig. Pangalawa, nakikilala ng Panginoon. I know them. Ganyan po. Know in the Greek is ginosko. Ang ibig sabihin, relational knowledge. Yung po palang know, yung ginosko po na yan, ay relational knowledge. Ibig sabihin po niyan, meron talagang relasyon sila sa isa't isa. Hindi lang basta kilala. Ito pag ginosko. Hindi po basta kilala lang. Halimbawa, ganito. Kilala po ba namin si Pangulong Pilipinas? Pangulong Pilipinas? Si Marcos? Yes, po. Kilala po natin. Kilala natin lang siya sa pangalan. Pero yung pagiging ginosko, hindi natin siya kilala. Kilala lang natin siya sa pagiging koida. Sa little Greek. Yung koida ay kilala lang. Pero iba yung ginosko. Yung ginosko ay relational knowledge. May relasyon. Parang relasyon ng mag-asawa. Yung asawa mo, yung mga asawa ka ng gusto ko. Yung asawa mo, magtinginan lang kayo, alam na, nagkakaulaman kayo. Ay, ganun po ba yung mag-asawa? Amen. Alam mo na, kung nagtatampo ba yan, ano? Ganun po yan eh. Ay bakit? Meron tayong relational knowledge, ginosko. Hindi oid na nagkakakilalahan lang kayo, hindi oida. Ganun din sa Pangulo natin, kilala natin sa bilang Pangulo ng Presidente, ganun. Pero iba pag nakasama natin sa kalinan. Iba yung relasyon na yun. Ang relasyon na sinasabi ng Panginoon, I know them, ay ginosko, relational knowledge, kilalaan ng Diyos. Bilang ng Diyos, maging ang buong mo. Kasi kilala ng Diyos ang kanyang tupa. Nakikinig sa Kanya at kilala niya. Alam niyo po yung pagiging kilala ng Diyos sa atin? Yung higit pa ito sa relasyon ng mag-asawa. Bakit po? Kasi ang relasyon ng mag-asawa,
buhay, hindi na sila mag-asawa. Tama. Pero, ang relasyon, yung ginos ko na ito, dito anak tayo ng Diyos. Pagdating natin sa kalabang buhay, anak pa rin tayo ng Diyos. Hindi nagbabago. Yun yung no, ginos ko, relational marriage. Kaya sabi ng Panginoon, I know them. Kilala ko yung aking mga tupa. Kilala tayo ng Diyos. Nevertheless, the solid foundation of God stand, having the seal, the Lord knows those who are His. Sabi ng Timothy, sabi ni Paul kay Timothy, the Lord knows those who are His. Kilala ng Panginoon ang sino man ang mga sa Kanya. The Lord knows those who are His. Kilala ng Panginoon yung Kanya. Kung sino-sino yung mga Kanya, kilala ng Panginoon. Yan yung ginos ko. Relational knowledge. Ano pa? Take follow me. Yung mga tupa ay sumusunod sa pastor. Ano po yan? Following the spiritual sheep. Likewise, parking the spiritual adult. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang pagsunod sa iyo ay hindi mahirap. Listen mga kapatid, makinig po. Ang pagsunod ng tupa sa Diyos ay hindi mahirap. Bakit? Literal na sa mga tupa ang pagiging masunurin. Di ba sabi ng salita ng Diyos? Hindi naman mahirap sundin ng Diyos. Sabi ko ng salita ng Diyos yan. Bakit? Hindi mahirap sa mga tupa ang sumunod. Parang katulad ng aso, hindi mahirap sa kanyang tumahon. Mahirap pa bang tumahon sa aso? Mahirap. Mahirap pa bang tumahon ng aso? Hindi. Regular sa kanya yung tumahon. Nagagaya po ba tahon ng aso? Pwede po bang gayahin natin ang tahon ng aso? Pwede naman. Baka naman kung gusto tayo tumahon sa aso eh. Tapos may tono mo yung gulo. Tama po ba? Naku, malalulog yung aso, may pakatay ko yan. Kasi, kung paano natural sa mga tupa ang sumunod, natural din sa aso ang tumahon. Kung paano natural sa tupa ang sumunod, pwede po bang merong magsunod-sunuran? Pwede rin. Kung paano pwede may gumayang tumahon sa aso. At pwede mo ba kagaya ng tao tahon ng aso? Pwede po, baka mas mahusay pa. Lalo na kung nag-aral pa ng master degree in parking, ano? Ewan ko paano nagawa ng tabunan niya. pero nang pinapatunayan po natin, pwedeng gayahin. Pero ang mga tupa, natural, talaga, susunod siya sa kanyang pastor. Sumusunod ang tupa ng Panginoon. Tingnan niyo po ito. Kasi meron po mga istorya. Ano yung mga dating nakasama natin, ganito, ganyan, alam na natin. Ito Gonzales Fernandez. Kahit na sila yung mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama. Sabagat ito sila tunay na natin, nananatili sana sila kasama natin. Ngunit, umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. Naintindihan po natin. Kaya pala nagsialis. May mga nagsialis. Ang sinasabi ko, hindi lang po sa church natin, ha? Universal po siya sabihin ko. Kaya pala mayroong mga nagsisialis talaga sa church. Universal church. Kasi hindi talaga siya tunay na ating, ano yung ibig sabihin? Hindi siya tunay na tupa. Meron umaalis sa church, alam mo, dito sa church na to, lumipat sa ibang church, wala akong problema po ron. Wala tayong usap doon. Ang sinasabi natin umalis, yung tinalikuran na niya, yung pananang, kasi pwede tayong mag-iba ng simbahan, pero yung faith natin hindi maiba. Amen. Naunawan ko natin sinasabi ko? Pwede tayong umalis ng simbahan, ng church meeting na pinabibilangan po natin, pwede tayo sa iba,
pero yung faith natin hindi mag-iiba. Amen. Kasi ang faith ng mga tupa, hindi naman talaga mag-iiba. Yun na yung faith niya sa Panginoon. Iba po ito, yung sinasabihin din dyan dito. Kahit na sila yung mga dati natin kasamahan, ang mga tao yun na hindi natin, maaaring nakasama natin yung 1 taon, 2 taon, 5 taon, 10 taon. Lalabas at lalabas ang kanyang kung sino siya. Ganyan po yan. Okay, ako natin. Sa mga tupang ito, what you do does to define who you are. Who you are. However, who you are determine what you do. Ako, my sheep, believers, listen to my voice, I know them, and they follow me. John 10:27. Yan yung mga tupa ng Panginoon. Nakikinig sa aking tinig, sabi ng Panginoon, sa tinig ng Panginoon. I know them, kilala sila ng Panginoon, and they follow me. Sumusunod sila sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, sa mga tupa, sa mga believers, yung po ba mga tupa, yung mga believers? Kumbinsido po ba tayo doon? Mga believers. Sabi ng Lord sa mga believers, I give them, the believer, eternal life. Yung mga tupa, ibigyan ng Diyos ng eternal life. And they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. I give them. Yung I give them po na yan, ay past tense, ibinigay na. Hindi ibinigay pa lang. Hindi I will give them. Ibinigay na ng Diyos sa'yo. Pag po ba hindi pa ibinibigay, pwede pagdulahan. Ano ba parang ito? Bibigyan kita ng pera, friends. Sabi ko, bibigyan kita ng pera, friends. Ngayon siya nag-i-isip mo. Kaya naman yan ang bibigay. Bibigay kaya. Pwede pagdudahan o hindi? Hanggang hindi binibigay, pwede pagdudahan. Kaya sabi nila, bibigay ko ito. Bibigay kaya. Kaya nung ginaglot na eh. Kasi ako, I give them eternal life. Ibinigay na. Kung ibinigay na sa'yo, hindi mo na mapagdududahan na wala pa sa'yo kasi nasa iyo na. Nakaposisyon ka na rin sa eternal life. Hindi ka tulad ng paliwanag ng iba. Pag daw tayo namatay, tsaka pa lang ibinigay. Bakit? Eh kasi kailangan mo pag mo, hindi ka muna kung gumagawa ko rito. Ako, malaki pa mga times ko, malaki pa gumagawa ba ito, hindi mo ba ito, ganyan. Pag hindi, wala. Buhay ko lang na ito. Yan ang turo ng reliyo. Pero ang turo ng Diyos, binigay na sa'yo. Dahil po, ang pag-ibig ng Diyos, hindi ka pa, sabi pa naman sa Romans chapter 5, verse 8, mula nang makasalanan ka pa lang, minahal ka na ng Panginoon. Ngayon pa, anak ka na ng Diyos. Nakita na naging anak ka ng Panginoon, naging tupa ka na ng Diyos. Ngayon pa kaya, nung wala ka pang ginagawang paglilingkod, hindi ka pa nagbibigay sa Panginoon, wala ka pang ginagawang servisyo, minahal ka na ng Diyos. Ngayon pa kaya? Kaya ang binigay ng Panginoon, I give them eternal life. Nasa sa iyo na. I give them, sino nagbigay? Si Jesus. Meron pa po maghihigit sa kapangyagan ng Panginoon. Sabi niya, all authority, heaven and earth shall given to me. Lahat ng tuhod ay luluhod at magsasabi sa Jesus ang Panginoon. Nasa kanyang lahat ng authority. And they shall never perish, no one will snatch them out. Kung nasa kanyang lahat ng authority, kapangyarihan, hindi makakahalo pa ba siya sa kamay ni Jesus? Kung nasa kanya ng lahat. And this is the testimony. And this is the testimony. Mabit pa si Renz. God has given us eternal life. And this life is in His Son. Yung buhay na walang hanggan ay binigay ng Diyos. God has given. Binigay na, di ba? Ay nasa kanyang anak. Nasa anak ba tayo? Nasa Kristo ba tayo? Binigay na kung nasa sa'yo. Sabi niya, whoever has the Son has life.
Meron ng life, wala pa. Kung meron na, magsaya ka na. Kasi, meron na, buhay na lang ka. Sabi ko yan. I write this thing to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Kaya pala sabi niyo dyan, ni Apostol dyan, sinusulat ko kayo sa inyo, para malaman niyo, sino mga mananampalataya sa mga Diyos, hindi buhay na walang hanggan, para wala ka ng pagdudahan, para hindi mo na pagdudahan, ako nagkasabi ako, naku, nakapagsinungaling ako, na kaya baka mabura na pangalan ko, ay hindi na mamaligtas. Alam niyo po mga kapatid, ang totoong ligtas, ang sabi ng Bible, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Hindi sinabi hindi na nagkakasala. Magkaiba po yun. Sino nagkakasala ba? Amen! Akala ko ba lang, sabi ko pa yun, kunin na. Pero iba yung nagpapatuloy sa kasalanan. Questionable, kung talagang ligtas ba yan o hindi. Questionable yun. Kasi nagpapatuloy sa kasalanan. Ang sabi sa ng Diyos, ang taong ligtas hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ay sabi pa rin, I give them, the sheep, the believers, eternal life, and they, yung sheep, the believer, shall not perish. Hindi mapapahama. Binigyan na ng buhay na walang hanggan, pangalawa, hindi pa mapapahama. Hindi po, bakit hindi mapapahama? Sabi po nito, pinapunan na they shall never, nandun siya litang never, we never, I never, obey. Ibig sabihin ng obey, never, not at all, no chance, 0. Yan po yung obey. Yung perish ay salitang apology. Yung po apology ay i-destroy. Diyan din po kinuha yung salitang Apollyon. Pamilya ko kayo sa Apollyon? Pangalan ni Satanas sa religion, si Apollyon. Diyan din po sila kinuha nyo sa perish, yung salitang Apollyon. Apology. Ang ibig sabihin po yan ay i-destroy. Ibig sabihin, kapag ka nasa kamay ka ni Kristo, walang sino man ang pwedeng magwasak sa'yo. Wala. Kaya sabi pa yun, I give them their life, and they shall never, ever perish. Obey. Hindi pwede sabihin, no, perish. Hindi naman po pwede gawin yan na, under statement po yan. Kaya sabi, never, ever perish. Ano pa? No one will snatch them. Sa mga mananampalataya, walang makakaagaw. Sa mga mananampalataya ito, sa mga tupang ito, sa aking kamay. Si Kristo na nangako at nagsabi na walang makakaagaw sa iyo sa kamay niya, na nasa kanyang lahat ang kapangyarihan o authority, langit at lupa, walang makakaagaw sa iyo, siya yung pinakadakila sa lahat. Walang makakaagaw. Sa kami pa ng Panginoon, wala kang makakaagaw. Ano po yan? No one. Yung salitang no one, mistis sa Greek. Definite pronoun, ang ibig sabihin, any person. No one, any person, any being, anything. Nakuha po natin yung no one? This, ibig sabihin po niyan, walang makakaagaw sa'yo sa kamay ko. Ang sabi ni Jesus Christ. Ano po ang ibig sabihin ng no one? Any person, any being, anything. May makakaagaw po ba sa kamay ni Kristo? Ay, hindi ka na sabi sa tanong. May makakaagaw po ba sa kamay ni Kristo sa'yo? Ang sabi, any person, any being, anything. Wala. Makakaagaw sa kamay ni Kristo sa'yo. Kaya ang kaligtasan mo, kung walang pagdudahan, ligtas ka na kapag ikina ni Kristo. Amen. Tingnan mo. Snatch. Ano yung sabihin snatch? Harpaso. Ano yung sabihin harpaso? To pluck out, pull out, take by force. No one can snatch them out of my hand. So sabi ng Panginoon, ang ibig ang snatch, harpaso. Ang salitang harpaso, ang kunin natin yung dulo, take by force. Kahit hilahin ka ng may puwersa, wala pa rin makakaagaw sa'yo. Kumbinsido po ba tayo ng mga kapatid?
The only way you can be pulled out is by force. A force greater than Christ. Yan lang ang pwedeng makapull out sa'yo. Yan lang ang pwedeng makaagaw sa'yo. Ang pwedeng makaagaw sa'yo sa kamay ni Kristo ay yung tao lang na mas malakas kaysa kay Kristo. Bagay na mas malakas kay Kristo. Being na mas malakas kaysa kay Kristo. At tanong, meron po bang malakas pa kaysa kay Kristo? Ako matala na kanyang lahat. Sigurado na. Tiyak ang kaligtasan natin sa Panginoon. Kung tayo kukunin ng Panginoon habang hindi pa nagka-rapture, tiyak sa langit ang punta natin. Is there any person to man greater than Christ? No. Who is greater than Christ? Wala. Sabi ng Panginoon, I give them eternal life and they shall never perish. No one. Wala kahit isa man will snatch them out of my hands. Idagdag po natin yung pangalawang kumawak para mas matibay. My Father who has given them sa believer, sa sheep, to me, is greater than all. Mas dakila sa lahat. No one, no one. No one. No one. Can snatch them out of my Father's hand. Wala na namang makakaayaw sa atin sa kamay ng Diyos. Hallelujah. Kasi nasa kamay ka ng Ama, nakasamay ka ng anak, walang makakawag, no one. Ano yung paling ng katanaw? Paano kung tumalon? Basta paano kung tumalon? Paano kung umalis? Alam niyo ba mga kapatid, ito pa, bigyan po kayo ng isang biblical na talagang mapangahawakan mo na talagang ligtas ka na. Nung kinain po ni Eva at Adan ang pinagkakawal na puno, ginamit nila ang kanilang free will. Tama. Nang gamitin po nila yung kanilang free will, kinain nila, nabuksan ang kanilang mga kaisipan, hubad sila, nagkasala na sila nun. Anong ginawa po ng Diyos? Pinabakuran sa mga anghel, isinara ang Garden of Eden. Bakit? Seryoso sa Diyos ang pagkakamali. Seryoso sa Diyos yung kasalanan. Maaari po ba, kung hindi pinabakuran sa mga anghel, maaari po ba na sabihin ng mag-asawang ito, total naman tayo ganito na. Kainin na natin yung buhay para tayo habang para naman mabuhay. Pwede po ba? O, pumunta na rin ako. Ay, nagluto. Pwede po magaling po nila yan? Pero ang ginawa ng Diyos, binakura, isinara, tinanggal sila doon. Dahil hindi nila pwedeng kainin ulit yun. Nung tinanggal po sila doon, ginamit nila yung free will nila para kainin yun. Naagamit na po ba nila yung free will nila? Pangalawa, nang ang tao ay sumampalataya kay Kristo, ginamit na nila ang free will nila. Tapos na naman ang free will nila. Kaya nung gamitin mo yung free will mo ng pagtanggap kay Kristo, forever na po yun. Tapos na, sapagkat ang Diyos hindi siya nakikipagbiruan sa atin. Hindi ka na pwedeng umalis pa sa kamay ng ayaw mo na nasa Panginoon, ayaw mo na. Hindi ka na pwedeng umalis pa, tapos na. Ginamit mo na yung free will mo, naman palataya ka. At ang sabi, no one. Kasali ka ba sa no one na yan? O kung nandito ka sa kamay, kasali ka sa no one na yan, kahit ikaw mismo, hindi ka makakalis dyan. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Kasi kung ikaw ay makakalis dyan, tabi na ka sa no one, mas malakas ka kaysa sa ama sa anak. Mas malakas ka pa ba kaysa sa ama at sa anak? Kaya panatag natin ang ating loob sapagkat no one can snatch them out of my Father's hand. Ganon yung pag-ibig ng Diyos at kaligtasan na tinanggap natin sa Panginoon. Hindi mawawala ang kaligtasan mo na tinanggap sa Panginoon. Amen. May pagdududa pa ba tayo?
Hanggang napagtutunan. Alam niyo po kung bakit natin tinutuloy yung assurance na to. Para pumayapa ang kalooban mo, ano ka nang mangyayari sa'yo. Ano mang sitwasyon ng buhay mo, ang gagamitin mo lang, nananampalataya ako sa sinabi ng Diyos, sa mga pangako ng Diyos. Ito pa matindi. I am the Father are one. Iisa sila sa lakas, sa kapangyarihan. Kaya sino makakaagaw? Iisa sila. I and the Father are one. I and my Father are one. Sabi ng Panginoon. Walang makakaagaw sa atin. The Father and the Son are one in giving us the unconditional assurance that we have eternal life. We shall never perish. No one can snatch us out from their hand. No one can snatch you out of God's hand. But what if you jump? Hindi pa rin mangyayari. If you can jump, ano ka ba? Hindi ka pa rin makakaalis. Sabi ng Panginoon, but my Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Yan sinasabi ko. No one, all things. Yung kantang no one, all things. Oh, alam ko natin, oh, never or not. Case, yung all things or case ay one. Not one, including you. Not even you. Kasali ka po sa one, kasali ka po sa one. Kaya, not even you, hindi ka makakalis. Ken, dunamay. Ang ibig sabihin ng Ken, dunamay, or dunamis power. No one has the power to snatch us out of the Father from the hand of the Father. Wala. Kahit anong pwersa, anong lakas, wala makakagaw. Kaya sabi ng Panginoon, my Father who has given them to me is greater than all. May mas malakas pa po ang kapangyarihan kaysa sa Ama. Wala na. This assurance is only given to the sheep. The sheep are those who are truly believer. Sa mga tupa lang po ibinigay yan. Tandaan po natin yung context ng John chapter 10. Tupa po ang binabanggit po niya. Believers are those who are already used their free will to hear and believe the gospel of Christ. Nakuha na po natin ang ating dalawa na natin ang ating free will. Tagahin na natin. Ano? Can you lose your salvation? Ay, mahina. Absolutely no. You cannot. Walang makakagaw sa atin. Ang kaligtasan mga kapatid, ipanatag mo ang iyong loob, hindi mawawala sapagkat yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang totoong mananampalataya, lumalakad sa kalooban ng Diyos. Ang totoong tupa, nakikinig, lumalakad, sumusunod sa Diyos. Kaya yung mga nagsasabi siya mating pananampalataya ng Panginoon, pero iba ang kanyang pamumuhay, questionable. Ano ang ating big idea in Christ? I am eternally saved. Sabay-sabay. In Christ, I am eternally saved. Tayo lahat tayo kay Kristo habang buhay na tayo ay ligtas. Kaya po mga kapatid, sa oras na ito, appreciate po natin ang pag-ibig po ng Diyos na ginawa niya pagliligtas para sa atin. Dahil yung pagliligtas po ng Panginoon sa atin ay napaka-hiwaga, napaka-mapangyarihan ng kanyang gawa para sa ating po mga buhay. Tayo pong nanampalataya sa Panginoon ay mayroong kapayapaan at kapanatagan dahil mayroong assurance, katiyakan yung ating kaligtasan sa harapan po ng Panginoon. Amen po ba? Sino kasabi sa iligtas na ngayon? Amen! Hallelujah. Hallelujah. Pag may nagtanong sa inyo kung paano ka naligtas, kung bakit ka ligtas, ay believe mga kapatid, alam niyo ng ipaliwanag kung bakit ka ligtas. Hindi mo sasabihin, sabi ni Pastor, ligtas na ako. Hindi mo sabihin na gano'n.
Hindi ko sasabihin na napag-aralan namin, ligtas na ako. Hindi po. Lalo kung nag-take note ka, kung nagsulat ka, alam na alam ko po kung paano paliwanag yan. Dahil meron tayong mga kinuhang original word, Greek word ng salita ng Diyos. Doon po natin hinamo yan. Hindi tayo gumawa, hindi tayo nag-invento ng adoran po ito. Yan po ay puro-puro salita po ng Diyos. Tayo po lahat ay mananangin. Amang Diyos, marami pong salamat sa iyong kabutihan at katapatan. Salamat sa iyong mga salita na aming pong napakinggan at ito po yung aming pinananampalatayaan. Maraming salamat sa walang hanggang buhay na binigay mo na sa amin. Maraming salamat sa kapiyakan na kaligtasan na mayroon kami. Maraming pong salamat sa iyo aming Ama na aming Diyos sapagkat hawak-hawak mo kami sa iyong kamay. At ikaw ang nangako na walang makakaagaw sa iyong kamay sa amin. Maraming salamat. Dahil hawak-hawak mo na kami, walang makakaagaw sa iyong kamay. Ikaw ang Diyos na mapangyarihan, greater than all. No one can snatch us in your hand. Maraming salamat po amin. Sa oras po ito, patuloy ko na binabalik namin sa iyo ang puri, pasasalamat po at takila sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. May communion po tayo. Tayo po ay may communion po ngayon habang tayo po ay binibigyan ng masing ito. Salamatan po natin ang Diyos sa lahat ng benepisyo na lahat ng ito. Hindi naman ito yung para sa atin. Ay, di ba may ang panalangin po natin dito? Ama, salamat sa simbolo ng iyong dugo. Salamat sa tinambay na simbolo ng iyong katawan. Ikaw ay nabumbog. Nahirapan at nagturusa para sa aming kapakanan. Maraming salamat sa kaligtasan na iyong ginawa para po sa amin. Ikaw ay Diyos na nag-alis ng kasalanan namin. Ikaw ang Diyos na nabugbog ang iyong katawan upang bumalik ang lahat ng aming karamdaman. Kaya kami magaling na, kami malakas na, kami may buhay na walang hanggan. Kami mabubuhay ng mayapa. Kami mabubuhay ng mahaba. Kami mabubuhay ng mapayapa. Kami mabubuhay ng pinagpala. Dahil sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo para sa aming pong mga buhay. Maraming salamat po aming Ama sa pag-alaala po namin sa iyong mga ginawang sakripisyo sa pagtanap ng iyong loob at sa latay ng iyong mga sugat ng iyong katawan. Thank you, Father. Panginoon. Habang pinamimigay po sa inyo ay ating pong alalahanin ang ginawa ni Kristo para sa atin sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo po, yung ginawa ng Panginoon para sa atin ay sapat upang ating panampalatayaan na tayo lahat ay buhay na walang hanggan at hindi lang po buhay na walang hanggan ang mayroon tayo. Ang sabi ng salita ng Diyos, pinagaling niya tayo sa lahat ng ating karamdaman, sakit at karamdaman. The Lord is our Jehovah Rapha, the Lord who heals. Ano man yung sakit karamdaman sa oras na ito, i-claim mo na, pinin mo na ikay magaling at sa latay sa sugat ni Kristo sa kanyang katawan, sa kanyang bumpok na katawan. Ikaw ay magaling na,
Ikaw ay pinagalingan ng Panginoon. Sa dugo ng Panginoon Jesus, ikaw ay malinis na. Tayo lahat ay pinaging banal at pinaging matuwid ng Panginoon.